Yo guys, what is up? This is Goro and welcome back dito sa ating channel. So for today, what we are going to talk about is another project. And currently, meron silang ongoing pre-sale. And yung project na to is all about aggregator. And if ever hindi nyo alam kung ano yung aggregator, huwag kayong mag-alala kasi i-discuss natin dito what is a DEX aggregator. So by the way, this project is called Reactor. And of course, before we start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice kasi hindi ako financial advisor. And at the same time, hindi ako affiliated dito sa project na i-review natin. Hindi rin sila SEC-registered and syempre, always na pinapaalala sa inyo na always do your own research before anything else or before doing anything else na related sa crypto. Kasi anything that is related to crypto is risky. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Reactor. So guys, before I discuss what Reactor is, gusto ko lang sabihin sa inyo na isa to sa mga dahilan kung ba't gusto ko i-discuss Reactor and yung project nila kung bakit ako mag-invest dito sa kanilang pre-sale. So unang-una, yung DEX natin na volume is tumaas siya. As you can see dito sa article na nakita ko, no? And this DEX na volume is led by Uniswap and Hyperliquid. So huwag kayong mag-alala kasi di-discuss ko naman sa inyo lalong-lalo na kung ano si Hyperliquid and kung bakit mahalaga ito malaman natin. Kasi guys, yung DEX natin is tumataas yung volume niya and as you can see, dito rin sa ibang mga articles na nakita ko, ayan, crypto market hits up CX and DEX volumes near winter levels. Tapos guys, makikita nyo dito sa DeFi Llama, available to publicly, lahat ng statistics, lahat ng volume is nandito. So lahat ng DEX is nandito, led by Uniswap, no? Meron silang 4.024 billion US dollars na volume for the past 24 hours. So ang total volume natin sa DEX is 16 billion. So mataas yan. And compare natin sa Binance. So Binance is a top CX, no, if ever hindi nyo alam. So meron silang 24-hour volume for the past 24 hours, no, 18 billion. So makikita nyo na sobrang onti lang ng difference nila. And yun nga, sobrang nagbo-boom yung ating DEX or yung mga DX natin. And by the way guys, if ever hindi nyo alam kung ano yung aggregator, so bigyan ko ng konting example. So for example, ito si Jumper. So si Jumper ay isang aggregator. So pwede ka dito mag-bridge, mag-swap, anything. So pwede ka mamili ng chain and token dito. Tapos automatically, for example, Solana, ayan. Mamimili siya ng best na way or yung parang ruta nung mismong magiging swap mo or bridge mo. Mamili siya ng best way para sa'yo. Lalabas dito yun sa left side or I mean sa right side, no? So mamili siya ng iba't ibang mga ruta kung saan yung may pinakamagandang makukuha kang output. So for example, dito sa ruta na to, mas mababa yung fees pero malaki naman yung parang price impact. So ang mangyayari, pipiliin niya pa rin yung ibang mga way. So for example, meron namang mababa yung price impact pero mas mataas yung fees. All in all, lahat yon is papakita naman niya sa'yo and magbibigay siya ng best option or yung recommended niya na ruta. So, yun yung mga ginagawa ng aggregator. So, another example, hindi to aggregator. So, meron tayong tinatawag na 1inch. So, para siyang Uniswap, pwede ka mag-swap dito. Tapos, ayan, ang pinagkaiba lang nito, guys, hindi siya nagmimili ng mga ano dito, ng mga ruta. So, unlike sa Reactor, pwede ka mamili ng ruta parang sa Jumper. Pero ang pinagkaiba ng Reactor kasi, guys, dun sa Jumper, meron silang ongoing pre-sale, which is i-discuss natin mamaya. Tapos guys, if ever hindi nyo alam si Hyperliquid, so pwede ka ditong mag-trade, futures trading, pwede kang mag-spot trading, no? Para siyang CX like Binance, pero binakaiba niya is DEX siya or DX. So decentralized platform siya. So di mo kailangan dito mag-KYC and lahat ng nandito is sayong-sayo talaga. So ang ginagawa ni Reactor, which is ito si Reactor, is pinagsasama niya yung parang 1inch na technology tsaka yung Hyperliquid. So, DEX siya, si Reactor. Tapos, at the same time, no, aggregator siya. Pwede ka ditong perpetual trading kagaya nung ginagawa natin sa Hyperliquid. Pwede ka rin dito mag-trade ng mga meme coins. Tapos, pwede mo rin i-leverage to. I think up to times 10, no? So, siguro dependent sa magiging mga tokens, no? So, iba't ibang tokens, may kanya-kanya silang ina-allow na leverage. So, pwede siyang i-check kapag ka nag-live na yung kanilang mismong product. So, one good example ng mga meme coin is yung mga nasa pump fund. So, alam ko naman, if ever trade ka ng mga meme coins, marami tayong iba't ibang launchpad. So, as you can see sa action, meron tayong pump fund,
meron tayong bags, meron tayong bonk. So, ito is Heaven. So, meron tayong tinatawag na bagong launchpad, which is yung Heaven. So, hindi ko pa ito natatry kasi medyo na-miss out ko siya for the past few days kasi medyo naging busy ako. Pero, yun nga, gusto ko lang sabihin sa inyo na when it comes to meme coins, dun sa Reactor, which is yung discuss nating project ngayon, is pwede natin siya doon i-leverage. So, for example, itong Fartcoin, pwede nating i-leverage trade doon. Dito kasi, syempre guys, spot trading ka lang dito sa Axiom eh. And in general kasi, puro spot trading lang talaga ang pwede sa mga meme coins. Pero, doon sa Reactor, ina-allow niya na mag-trade tayo doon ng meme coins with leverage. So, meaning pwede ka doon parang mag-futures trading pero ang token mo is mga meme coins. Parang ganun lang siya nag-work or yung simplest way niya para ma-explain. So, by the way guys, ito yung mismong Twitter account ni Reactor. Make sure to follow them para updated ka, no, if ever meron silang mga updates. And syempre, para malaman natin kung kamusta na yung kanilang ongoing pre-sale. Pero yun nga, mamaya papakita ko sa inyo kung paano sa kanilang pre-sale kasi bibili ako dito sa kanilang pre-sale. So now, ito yung kanilang main website which is reactor.trade. So lahat ng important links natin or any related links dito sa Reactor is ililive ko na lang sa ating description box. So as you can see, nandito naman yan. What is Reactor? Nandito yan. So pwede ka dito mag-buy, pwede mo click to. White paper, if ever gusto mo siyang basahin lahat ng documentations niya, is nandiyan lang. So chinek ko na yan kanina. Kompleto yung kanilang documentations and maganda yung pagkakagawa nila. So, roadmap, pwede mong i-check yung mission nila. Tapos, yung X account nila is nandito rin. So, pwede ka dito mag-login para makapag-whitelist tayo dito. So, as you can see, kapag nag-whitelist ka dito, pwede ka mag-connect ng wallet. So, yung unang-unang mong gagawin. Tapos, i-link mo rin yung Telegram account mo. So, nagawa ko na siya. Tapos, syempre, magkakaroon tayo ng referral code which will help us, no? Para mas maging tayo sa whitelist. Siguro, meron silang pila dito, medyo mahaba. So, siguro, kapag mas marami ka na-invite gamit yung referral code mo, baka mas mauna ka sa kanilang whitelist para magamit mo or matry mo ma-access as early as possible yung kanilang product or yung kanilang mismong application or yung kanilang mismong trading platform. So, lahat ng to, isililib ko na lang, like I said, sa ating description box. So, ulitin ko, kailangan mo isilink yung wallet mo. So, by the way, I'm using Rabbi Wallet. Tapos, Telegram account. So, kayo nang bahala kung ano yung gagamitin yung wallet. No? So, depende sa inyo kung saan kayo komportable. Pero as much as possible, use a burner wallet. Kagaya ng sinasabi ko lagi sa mga iba't iba kong video when it comes to crypto pre-sales. So, now, ito yung kanilang documentations. And if ever gusto nyo talagang basahin nyo siyang buo. Pero, ang gusto ko lang discuss dito is yung kanilang tokenomics. So, as you can see, meron silang core utility. Yung React kasi, syempre magkakaroon sila ng pre-sale. Pero syempre, pag wala siyang utility, ba't mo siya bibilin, di ba? So, ito yung mismong utility niya. So, by the way, ang token supply niya is 100 million. Tapos, advisors nila 3% lang, KOLs 2%, ecosystem growth 20%, team is 5%. And by the way, guys, yung team na 5% na to is pwede siyang mabawasan or mawala. So, kada may bumibili nung kanilang token pre-sale, meron siyang equivalent na 1:1. So, for example, meron akong binili na 1,000 tokens. May mababurn na 1,000 tokens dun sa team. So, kapag mas maraming bumibili or nagpa-participate dun sa kanilang pre-sale, mas kumukonti yung hawak ng team na token. So, magiging parang community token talaga or community project itong mismong Reactor na to. So, as you can see, meron silang vesting. So, sa advisors, 0% yung unlock sa TG and sa team. So, meron siyang cliff na 12 months for team and advisor 6 months. So, medyo matagal-tagal siya na bago ma-unlock. Tapos, sa public sale, which is yung ongoing right now, unlock sa TG is 20 to 40%. I think depende to sa stage. Tapos, ang vesting niya is for 12 months. By the way, guys, no, itong sa Reactor nga pala, meron silang gagawin na same playbook with Hyperliquid, which is very effective. So, nakita natin to sa Hyperliquid, which is yung buyback and burn. So, alam naman natin na si Hyperliquid, kagaya ng sinabi ko kanina, is isang decentralized platform and perpetual trading platform. So, which means, meron silang mga na-generate na revenue when it comes to trading. So, lahat ng fees is napupunta kay Hyperliquid. Pero, yung percentage nito, I think majority, no, is ginagamit nila pang buyback and burn nung kanilang mismong token. So, as you can see, ito yung token ni Hyperliquid. And so, if ever no, fina-follow nyo ako, alam nyo na meron akong airdrop nito. And majority nung akin is na-sell ko na. So, wala na akong hold nitong Hyperliquid. And
medyo na-jit ko siya ng maaga. I think wala pang $30, nabenta ko na lahat ng aking Hyperliquid allocation. Pero at the same time, very thankful naman ako dito kay Hyperliquid kasi nga sobrang laki ng natulong to sa aking portfolio. Lalo na nung time na bumabangon ako kasi nahack ako last year, if ever hindi nyo alam. Pero yun nga, going back, ang ginagawa ni Hyperliquid kaya ng ganito is nagba-buyback and burn siya. So, dahil nag-generate siya ng revenue, yung revenue nun, yung part nun, or majority is ginagamit nila pang buyback and burn. So, as a result, no, katagalan, nagpa-pump yung kanilang token. So, same with Reactor, ganun yung gagawin nilang playbook. So, gagawin nila magba-buyback and burn din sila ng kanilang mismong token. Kasi guys, meron din silang makukuhang revenue, of course, when it comes to swapping and trading ng tokens. Kasi nga guys, pwede rin tayo ditong mag-trade. So, gaya ng sinasabi ko, isipin nyo yung 1 inch or yung parang jumper. Pagsasamayan nyo siya sa Hyperliquid. So, sa Hyperliquid kasi hindi ka pwede mag-bridge dito ng iba't ibang mga tokens. Tapos yung meme coins dito, hindi masyado lahat na pwede mong i-trade. So, unlike dito sa Reactor, ang gagawin nila, most of the pump fund tokens or meme coins is pwede nating i-leverage trading. Which means mas maraming chance na mag-generate ng mas maraming revenue. Pero hindi ko naman sinasabi na matatapatan niya si Hyperliquid kasi sobrang laki na ng exposure ni Hyperliquid kasi medyo matagal na siya, syempre compared kay Reactor na bagong-bago pa lang. So with that said, no, maalalaman nyo naman na talagang medyo bullish ako dito kay Reactor kasi gustong-gusto ko nga si Hyperliquid and at the same time si Jumper, ginagamit ko rin siya pang bridge ng mga tokens. So, ang meaning nun guys, parang magiging all-in-one platform kasi sa akin si Reactor kapag nalabas na yung kanilang platform. So, pwede ako mag-swap dito, mag-bridge, pwede ako mag-trade ng meme coins or leverage, kagaya ng ginagawa ko sa Axiom. Pero sa Axiom kasi guys, ang priority dito is for meme coins lang. Unlike dito kay Reactor, para magiging all-in-one platform talaga siya. So, magiging maganda to sa pag-onboard ng maraming mga bagong users sa crypto. Kasi hindi na sila malilito magtingin-tingin ng iba't ibang mga platforms when it comes to other tasks. Kasi guys, nung una-unang nag-crypto ako, medyo mahirap pa guys eh. Sobrang dami naming ine-explore na iba't ibang swapping na website, trading website. So, ang mangyari dyan guys, parang sobrang dami mong ine-explore. Minsan, napuprone ka na sa mga risk. So, hindi mo alam kung tama pa ba yung website na pinupuntahan mo, kung may hack ba na nangyari sa website na pinupuntahan mo, and etc. So, marami tayong risk na ma-encounter when it comes to other platforms kapag sobrang dami mong ginagamit. Unlike na kapag isa lang and all around, although meron din tong risk kasi kapag syempre may na-compromise sa kanila, lahat ng buong platform nila is possible na ma-compromise. Pero yun nga, at least hindi ka na malilito and hindi ka na magpapalibot-libot sa iba't ibang websites kapag may mga gusto kong gawin task katulad ng bridge, swap, and etc. So with that said, check muna natin. So for example, itong Ronin ko, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo, ayan, so meron pa ako dito ng titira. So hindi ko pa pakita sa inyo na buo yun is, isasama ko. So hindi ko pa alam kung magkano talaga yung isali ko sa pre-sale, pero dito sa video na to, gusto kong pakita sa inyo kasi for the first time ko lang din to. Kasi guys, first time ko lang din sasali dito sa pre-sale nila, so gusto kong matry yung process. So kapag okay yung process nila and nagustuhan ko, tsaka ko palang bibilin yung gusto kong amount. So siguro around mga $200 to $300 yung invest ko dito. I'm not sure paano, pero yun nga, for this video, no, gusto ko lang pakita sa inyo kung paano sumali. Kasi guys, baka may mga bago sa inyo, hindi nyo alam kung paano sumali. So, by the way guys, I'm using Rabay Wallet. So, kinonect ko lang yung Rabay Wallet ko dyan. Tapos guys, itong Rabay Wallet ko, may konti lang siyang laman. So, $11. Ang laman niya lang is sa BNB chain. So, meron akong konting amount of BNB and konting amount of USDT for the sake of this video para makita nyo kung paano sumali dito. And yun nga, mag-invest ako ditong iba pa pero baka hindi ko na masabi sa inyo kung ilan talaga pero around $200 to $300. So, depende na lang siguro guys. Magche-check pa kasi ako ng mga iba kong funds. So, syempre, kailangan natin ma-manage yung risk. Pero yun nga, nakikita nyo, hindi pwede yung tawag dito. $20 yung minimum nila. So, hindi ko pala mapapakita kung paano bumili. Pero, yun nga, ang gagawin nyo lang dito, i-connect nyo yung wallet nyo. And I suggest, huwag kayo mag-Ethereum. As much as possible, mag-L2 kayo katulad ng BNB Chain, Arbitrum, Base, and Polygon para mas mababa yung gas fee na kailangan nyo. So, for BNB Chain, meron akong BNB. So, kailangan mo ng gas fee. Either BNB, USDT, USDC, pwede ka mag-participate. Pero syempre, dahil nasa BNB chain ka, kailangan mo ng pang gas fee, which is yung BNB. So, kahit USDT yung ipambibili mo,
kailangan mo pa rin ng small amount of BNB. So, as you can see, meron akong $2 worth of BNB sana dito as gas fee. And ito naman, akala ko naman pwedeng mag-try ng 9 USDT, pero I guess mamaya ko na lang itatry 20 USDT. So, ganun lang, mag-participate dito, enter mo ng amount mo. Tapos, pwede mong enter yung referral code mo dito. Ikaw bahala kung gagamitin yung referral code ko. Tatry kong i-leave sa description natin. And hanapin ko pa kung paano hanapin yung referral code. Pero yun nga, pwede kang gumamit ng referral code. And if ever hindi nyo gagamitin, okay lang naman. Pero yun nga, malaking tulong siya sa akin if ever magagamit yung referral code ko. So, ulitin ko guys, make sure to follow their social, no? Itong X ang pinaka-importante kasi guys, if ever hindi nyo alam, no, yung mga active dyan sa iba't ibang mga platforms ko ng Facebook, Telegram, Discord, ang pinaka-active talaga para sa akin sa crypto is Twitter. Unlike sa 2021 natin na bull run or yung market natin noong 2020, 2021 and onwards, ang pinaka-active talaga ngayon is sa X or sa Twitter. So dito mas maganda makakuha ng mga information. Actually, yung project na to is nakita ko lang din siya sa Twitter. So yun, make sure to follow them para make sure na makakuha tayo ng mga certain updates na importante when it comes to Reactor project. So I think yun lang guys for Reactor, and yun nga ulitin ko, maganda to kasi para siyang all-in-one platform, and at the same time parang pinagsama niya Hyperliquid and Jumper, which is ito yung two favorite platforms ko when it comes to crypto. Kasi sa Jumper ako bridge yung mga funds kasi isa tong aggregator, so namimili ito ng mga magagandang ruta and nagbibigay siya ng best option para sa akin. And Hyperliquid, isa siya sa mga best decentralized platform when it comes to trading, lalo na ng mga iba't ibang klaseng mga meme coins or iba't ibang mga tokens, pwede ka dito mag-leverage. So for example, yung Yeezy na nilabas ni Kanye, I think few days ago, pwede mo siyang i-leverage trade dito sa Hyperliquid. So excited ako dito kay Reactor kasi pwede rin natin siyang magawa doon. And at the same time, I think mas marami tayong option dito kasi sabi dun sa kanilang parang pitch deck or white paper is parang karamihan sa pump fund tokens is pwede natin i-leverage trade dito. So yun lang, if ever magkakaroon ng update dito, I'll make sure to post it on all of my socials, kaya make sure to follow them. Meron akong Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, at iba pa. So make sure to follow them. Lahat ng link natin is nasa description box lang. Yun lang guys, and see you sa next video. Ingat!